Bago po tayo manalangin, tayo po nalalaman ng magsalita ng Diyos. Maiksi lang. At dito po, mayroon po akong magandang mensahe sa inyo mula sa Biblia. Ito po ay tungkol sa 200. 200 na nilalakaran ng tao. Ang daan na ito, isa pong makipot at makitid. Ang daan na ito. Ang isa naman po, maluwang na daan. Alamin natin kung sino-sino ang mga taong lumalakad dito sa maliit at makipot na daan. Na ang dulo ng daan na ito ay buhay. Buhay na walang hanggan. At sa malapad na daan, dito po mga kapatid, sa malapad na daan, na dinadaanan ng maraming tao, ang dulo naman po nito ay kapahamakan. So dito po, nasusulat po yan sa Mateo chapter 7 verse 30. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Sa Mateo chapter 7 po, ang Panginoon mismo ang nagsalita nito. Ang Panginoong Jesus. Babasahin ko po sa inyo. Mateo chapter 7 verse 13, ganito po ang sinasabi ng Bible. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang buong nagsisipasok. Verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong ito. So ibig sabihin mga kapatid, ito po ay 200, isang makipot at isang malapad. Sinasabi po dito ng Bible, sa makipot na daan na ito, kukunti lang ang naglalakad dito. Kasi makipot, mahirap. Thank you po. Thank you. Sa makipot na daan na ito, mga kasama, kukunting tao lang ang nakakaalam nito at naglalakad dito. Pero ang dulo po nito ay buhay na walang hanggan. Habang ang tao po ay naglalakad dito, mayroon pong disiplina. Ang makipot na daan na ito ay disiplina. Disiplina sa sarili. Pero doon po naman, doon sa isang daan na malapad, sa isang daan na malapad na ito, maluwang ang daan na ito at ang lahat ng tao ay maraming naglalakad dito sapagkat malaya. Malaya ang taong maglakad sa daan na ito na patungo sa kapahamakan. Dito ang mga taong naglalakad dito sa daang malapad na ito. Ito yung mga taong patungo sa kaparusahan, patungo sa kapahamakan doon sa impyerno. Ano ang mga taong ito? Kapag ikaw po ay lumalakad dito sa malapad na daan, malaya po ninyong gawin ang inyong gustong sa buhay. Lahat ng masasamang gawain ng tao ay nandito, lumalakad sa malapad na daan na ito. Kung gusto niyo po, alam na po ninyo kung ano yung mga masasamang gawain ng tao. Ayon po sa Biblia, sa Galatians chapter 5, verse 19, kung atin pong babasahin dito, ito po yung mga taong naglalakad sa malapad na daan. Ganito po ang kanilang pamumuhay. Sa Galatians chapter 5 verse 21, ganito po, babasahin ko sa inyo. Galatians chapter 5 verse 19. Ganito ang sinasabi ng Bible sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga palilipugo. Ayan po ang mga gawa ng laman. Mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkakabahagi-bahagi, mga iduwang pananampalataya. 21, paglalasing,
Ayan po, yung mga tao na yan naglalakad po yan sa malapad na daan, mga kalayawan at mga katulad ito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa mga inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay nagsisipagmana, ay hindi masisipagmana ng kaharian ng Diyos. So lahat po na nabanggit dito sa Galatians chapter 5 verse 21, mga kasama, ang lahat ng gumagawa nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Makinig po, hindi po biro ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ay nagpaalaala sa atin. Kung kayo po ay lumalakad sa daan ng malapad na patungo po sa kapahamakan, mag-isip po tayo. Kung kayo po ay hindi po lumalakad sa malapad na daan, na ito, na alam mo naman na ikaw ay mahuhulog doon sa impyerno, bakit po hindi ka bumalik? Bakit hindi ka mag-iba ng daan? Bakit hindi ka magbalik? Pag nalaman mo na ikaw ay papunta sa impyerno, magbalik ka sa Diyos, magsisi ka. Ibig sabihin ng pagbabalik sa Panginoon, pagsisisi. Kompletong pagtalikod mula doon sa kasalanan na iyong ginagalawan, na doon ka namumuhay, pabalik sa Diyos. At doon ka dumaan sa makitid na daan. Ang makitid na daan kahit mahirap lakaran, ngunit ang dulo naman noon ay buhay na walang hanggan. At doon naghihintay ang ating Panginoong Jesus. Welcome home, sasabihin sa iyo. Ngayon, mga kapatid, ang challenge. Kung ikaw ay tulad ng nabasa ko kanya sa Galatians chapter 5 verse 19 verse 21, kung isa sa doon na nabanggit ay ginagawa mo, talikuran mo ito. Kasi hindi natin alam ang mangyayari sa atin ngayon. Hindi natin alam sa bawat pitik ng orasan. Sa bawat minuto ng ating buhay, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Walang nakakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay, kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kahit ikaw pa ang pinaka-milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, pagdating ng takdang oras na ikaw ay tatawagin ng Diyos, at ikaw ay lumalakad sa daan ng malapad na ito, na patungo doon sa kapahamakan ng iyong kaluluwa, bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi ka bumalik sa Panginoon? Bakit hindi mo ituwid ang sarili mo? Bakit hindi mo kayang pagsisiyan ng mga kasalanan na nagagawa mo sa buhay mo? Mga kapatid, ito po ay paalaala sa inyo. Lumakad kayo sa daan ng Panginoon. Kahit makikit, kahit mahirap, dahil may disiplina doon. Bawal doon ang pambabae, bawal doon ang mga lasenggo, bawal doon ang mga sapungero, lahat ng uri ng mga kasalanan. Kapag ikaw ay lumalakad sa daan ng makitik na ito, na patungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, ang tunay naman nito ay kapayapaan, buhay na walang hanggan. Sulit na sa iyo, mga kapatid, kung kayo po ay tinatamaan ng mensahe nito, na simpleng mensahe. Kung ikaw po ay sa malapad na daan, kahit magpipit ka pa ng tatlong babae sa kabila, tatlong babae sa kabila, okay lang kasi malapad, walang nakakahadlan. Magpipit alam niya yata eh. Kahon ng manok, tatlong kahon, walang magpipigil sa iyo kasi maluwang. Malaya mo lang ito. Kahit kahon-kahon pa na alak ang dadalhin mo, walang maghahadlang sa iyo kasi malapad ang dami ko. Pero tandaan mo, may katapusan dito. Ang dulo nito ay kapahamakan mo doon sa impyerno. Kaya ito po ay palaala ng Panginoong Hesus. Figurative po ang sinasabi ng Panginoon ito. Ito ay sinasabi niya, palaala sa atin, na kung kayo po ay lumalakad sa daan na malapad na ito, bago mahuli ang lahat, bago tayo pitasin ng Panginoon at dalhin doon, magbalik kayo sa Panginoon. Magsisi kayo. Complete turning from sin to God. Talikuran ninyo ang masama at lumakad kayo sa kabutihan ng Panginoon. Yun po ay challenge sa atin. Alam kong nabibigit tayo sa ating buhay. Nagsasaya tayo.
isang araw, pipitasin ka ng Panginoon. Sorry po sa sasabihin ko, tingnan po natin ang ating kasama si Sir Erwin para tingnan po ang kanyang katawang lupa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi na rin alam kung na ganun ang mangyayari sa kanya. Di ba? Walang nakakaalam. Kaya, be ready. Maging handa tayo. Kasi kung darating ang Panginoon, hindi natin alam, sabi niya. Ako'y darating. Nakatulad lang ng magnanakaw. Yung magnanakaw ba, pag nagnanakaw, nagpapaalam ba sa inyo? Uy, magnanakaw ako sa bahay niyo, ha? Natural, maghahanda po kayo. Ang pagdating ng Panginoon katulad ng magnanakaw, kung saan ibang nalibang ka sa kasamaan ginagawa mo, biglang darating ang Panginoon. Kaya, ang sabi ng Panginoon, maghanda kayo. Sa anumang oras, ako'y darating at walang makakaalam. So tayo po'y tumayo. Manalangin po tayo. Tanggalin po natin ang ating mga helmet. Tayo po yumuko. Umikit ang ating mga mata. At tayo dumulog sa luklukan ng Panginoon ng kanyang biyaya. Dakila at makapangyarihang Diyos, amang banal. Maraming salamat po sa iyong salita.